Buhay pa ang pork barrel ayon kay Senador Ping Lacson. 5 to 10 billion pesos daw para sa ilang senador at 15 billion para sa mga kongresista. Kaya ang hamon niya, lantaran na ng bank accounts. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radio. Nangangako sa Diyos at sa bayan, hindi ako magnanakaw. Yan ang mga katagang madalas nating marinig sa mga talumpati ng mga naihalal at mga nakaupong opisyal ng pamahalaan. Yan din ang nakasaad sa Section 1 ng Article 11 ng Philippine Constitution. Public office is a public trust at lahat ng public officers at empleyado ay may pananagutan sa taong bayan. Kaya naman sa kanyang muling pagbabalik sa Senado, 2 panukalang batas agad ang inintroduce ni Senator Panfilo Lacson para matalupan ng mga taong gobyerno at maitutok ang spotlight ng maliwanag na makikita ang impurities at ma-expose ang mga katiwalian at kabuktutan kung meron man. Una na riyan ang maalis ang tila blanket of invisibility gamit ang Bank Secrecy Law, kaya na ikukubli ng ilang opisyal at empleyado ng gobyerno ang ginagawang pagpapayaman habang nasa pwesto sa bisa ng secrecy rights. Sa kanyang inihain na Senate Bill No. 38 na naglalayong maamyendahan ng Republic Act No. 1405 o ang Secrecy of Bank Deposits Law, ipinunto ni Lacson ang probisyon ng saligang batas na public office is a public trust. Pinapanukala ni Lacson na ang mga government officials at employees, mapa-appointed man o inihalal sa pwesto, ay ma-exempt sa probisyon ng Bank Secrecy Law. Ang RA 1405 na naging batas noon pang 1955 ang naglatag ng mahigpit na confidentiality sa lahat ng bank deposit sa Pilipinas. Pero ayon kay Lacson, ang 70 years old ng batas ang ginagamit na pananggalang ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno para magkamal ng pondo ng gobyerno na sky is the limit dahil nalulusutan nila ang mga investigasyon sa paggigiit ng Bank Secrecy Law. Kaya gustong maamyendahan ni Lacson partikular ang Section 2 ng Republic Act 1405 para idagdag sa listahan ng exemption sa bank secrecy ang mga sumusunod. Una ay kapag ang depositor ay isang elective o appointive official o employee ng alinmang tanggapan ng gobyerno, kabilang na mga opisyal at miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at lahat ng miyembro ng Uniformed Services, at mga opisyal at empleyado ng mga government-owned and controlled corporations o GOCC at mga kalakip na ahensya. Ang ikalawang panukala ni Lacson ay maamyendahan din ang Section 8 ng Republic Act No. 6426 o ang Foreign Currency Deposit Act of the Philippines para maging bukas na sa ombudsman ang foreign accounts ng lahat ng nasa gobyerno. Bagay na suportado ng mga utaw. Kung may trabaho sila bilang sa gobyerno at ito ang sinasahod nila, tapos may makikita kang pumapasok na sobrang laki, saan nanggaling? So kailangan maimbestigahan. Para malaman kung may mga katiwalian pong nagaganap. Nauna nang may naihay na panukalang batas na kahalintulad ng panukala ni Lacson. Pero ang kaibahan sa panukala ni Senate President Chis Escudero, kailangan pa ng written waiver mula sa lahat ng taga-gobyerno na maaring buksan ng ombudsman anumang oras kung may investigasyong isasagawa na kinasasangkutan ang isang opisyal o empleyado ng pamahalaan. Pero lumalakas ang panawagan na kailangang mapanindigan ng mga taga-gobyerno na ang public office is a public trust at hindi public trash. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante Radio.